Sa patuloy na digmaang nagaganap sa pagitan ng Israel at Iran, ay tuluyan na ngang inatake ng US ang Iran gamit ang B-2 stealth bomber, kung saan naging target nito ang mga nuclear facilities. Matapos nga nito ay naglabas na ng nakagigimbal na statement si Khamenei, kung saan sinabi niyang target nila ngayon ang mga military bases ng US sa West Asia, kaya naman yan ang tinutukan ng aming grupo. Pero bago yan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Matapos magsagawa ang Estados Unidos ng malawakang airstrike sa tatlong pangunahing nuclear sites ng Iran, kabilang ang Fordo, Natanz at Isfahan, sa pamamagitan ng 30,000 pounds bunker buster bombs gamit ang B-2 stealth bombers at Tomahawks sa ilalim ng Operation Midnight Hammer, na sinabing matagumpay at nakapagpadelay ng pag-unlad ng nuklear ng Tehran, ay tinawag ng Iran ang pag-atake ng US na betrayal of diplomacy at violation of international law at nagbabala ng everlasting consequences. Sinabi ng Iran na all options are open, kabilang ang posibilidad ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Ito ang unang beses na lumahok ang US ng intensyonal sa digmaan sa pamamagitan ng strategic airstrike laban sa nuclear facilities ng Iran. Nangyari ito matapos ang 2 weeks deadline na binigay ni Trump sa Iran kung makikialam ba ang US sa laban ng dalawang bansa. Ayon sa Iran, handa silang ipagtanggol ang kanilang soberenya sa lahat ng posibleng paraan. Binatikos din nila ang Amerika. Sabi nila, gagawin ng US ang kahit anong iligal o marahas basta't maprotektahan lang ang Israel. Ayon sa State TV ng Iran, lahat ng Amerikanong sundalo at sibilyan na nasa West Asia ay kabilang na sa mga target ng Tehran. Maging ang mga leader ng Iran ay nagbabala rin ng malalim at walang katapusang epekto ng digmaang ito. Sa pahayag ni Ayatollah Ali Khamenei ay kanyang sinabi na hindi sila susuko at kung lalaban ang Amerika, posibleng magkaroon ng pinsalang hindi na maaari pang ayusin. Isa sa mga options ng Iran ay ang salakayin ang mga military bases ng Amerika sa rehiyon. Ayon sa ilang opisyal ng Iran, kasama sa mga posibleng target ang mga barko at base ng US. Bagamat marami na sa kanilang long-range missiles ay nagamit sa pag-atake sa Israel, nananatiling malakas ang arsenal nila ng short-range missiles at drones. Alam ito ng US. Bago pa man ang airstrike, sinimulan na nilang ikalat ang kanilang mga barko. Ayon sa satellite images, inilipat din ng US ang ilang eroplano mula sa mga military base sa West Asia. Matagal nang may presensya ang Amerika sa rehiyong ito. Sa ulat, meron silang mga base sa hindi bababa sa 19 na lokasyon, kabilang dito ang 8 permanenteng base sa Bahrain, Egypt, Iraq, Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia at United Arab Emirates. Pero palaisipan pa rin kung alin sa mga ito ang unang target ng Iran. Isa sa mga pinakasensitibo ay ang Al Udeid Air Base sa Qatar. Ito ang pinakamalaking base ng Amerika sa rehiyon, kung saan higit 10,000 sundalo at mahigit 100 sasakyang panghimpapawid ang nakaistasyon dito. Kasunod nito ang Camp Arifjan sa Kuwait, isang logistics at command hub, nasa halos 55 kilometers mula Kuwait City. Sa Bahrain, nandoon ang Naval Support Activity Base kung saan nakabase ang US 5th Fleet. Tinatayang 9,000 katao ang naroon, kabilang ang military at civilian personnel. Sa bandang timog, nasa UAE ang Al Dhafra Air Base na ginagamit para sa reconnaissance at combat air support. At sa Iraq, nananatiling mahalaga ang Al-Assad Air Base para sa operasyon ng US sa Iraq at Syria. Ito rin ang parehong base na inatake ng Iran noong 2020. Ikalawang opsyon ng Iran, ang Strait of Hormuz. Isang makitid na daanan pero napakahalaga para sa pandaigdigang oil trade. Ayon sa datos, halos 20% ng oil supply ng buong mundo at 70% ng langis na ginagamit sa Asia ay dumadaan dito. Kung isasara ito, siguradong magkakagulo ang pandaigdigang merkado. Kahit ilang oras na kaguluhan lang dito ay sapat na para tumaas ang presyo ng langis at magkaroon ng panik sa merkado. Maaari ring umatake ang Iran sa mga oil at gas facilities sa mga bansang may US bases. Matatandaan na noong 2019, 2 malalaking oil sites sa Saudi Arabia ang tinamaan ng drone attacks. Inako ito ng Iran-backed Houthi rebels, pero maraming bansa ang naniniwalang Tehran ang nasa likod. Pangatlong option, ang tinatawag na Axis of Resistance.
bagamat nabawasan ang lakas ng Iran-backed groups tulad ng Hamas at Hezbollah dahil sa opensiba ng Israel mula pa noong October 7, hindi pa rin sila nawawala sa eksena. Partikular na binabantayan ngayon ang mga Houthi rebels na dati nang nagbanta na babalik sila sa Red Sea attacks kapag sumali ang US sa conflict. May kakayahan silang magpalipad ng drones at maglunsad ng missile strikes laban sa mga target ng US at ng mga kaalyado nito. Ika-4 na opsyon, pabilisin ang nuclear weapons program. Hindi pa tiyak ang lawak ng pinsala ng US airstrikes sa mga pasilidad ng Iran, pero ayon kay Trump, 3 site, Fordo, Natanz at Isfahan, ang tuluyang winasak. Gayunpaman ayon sa mga eksperto, kahit pasabay na umatake ang US at Israel, hindi raw nito kayang pigilan ng tuluyan ng nuclear program ng Iran bagkus maantala lang ito. Dahil nakakalat ang mga nuclear facilities ng Iran sa iba't ibang lokasyon at karamihan dito ay underground at heavily fortified. Ayon sa ilang analyst, kung gugustuhin ng Iran, maaari nitong itigil na ang pakikipagtulungan sa IAEA, ang nuclear watchdog ng UN, at iabandona ang Non-Proliferation Treaty. Bagamat sinasabi ng Iran na para daw sa peaceful use lamang ang kanilang program, sila lang ang tanging bansa na hindi nuclear-armed pero kayang mag-enrich ng uranium hanggang 60%. Malapit na sa weapons-grade level na 90%. Samantala, mula nang ilunsad ng Israel ang Operation Rising Lion, ay higit sa 60 fighter jets at nag-drop ng daan-daang precision bombs sa nuclear shock military sites tulad ng Natanz, Esfahan, Desful at Kermanshah. Bawat wave ay may 20 to 60 fighter jets na aktibong umaatake, kung saan sa huling paglusob, 20 jets ang lumahok sa mga air defense at missile storage sites sa kanlurang Iran at Tehran mismo. Ayon sa IDF, malaking kabawasan sa serbisyo ng Iran ang mahigit 50% ng ballistic missile launchers ng Iran, kabilang ang F-5 interceptor jets at radar-edge air defense systems. Pinuri naman ni PM Benjamin Netanyahu si Trump at tinawag niya ang atake ni Trump na historic turning point na magpapabago sa kasaysayan dahil ginamit ang righteous and awesome might of the United States bilang proteksyon laban sa world's most dangerous regime. Pinuri niya si Trump at ang US military bilang valiant at unstoppable dahil sa first comes strength, then peace na prinsipyo. Sinabi riyan na ang atake ang nagpatunay na Trump has done what no other country could do, lalo't piniling itarget mismo ang nuclear capabilities ng Iran, manatiling nakatutok sa digmaang nagaganap sa pagitan ng Israel at Iran.